Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng United States, Israel, at Iran, isang napakahalagang development ang nangyari sa Pilipinas. Opisyal nang nagdeklara ng State of National Energy Emergency ang gobyerno. Hindi ito simpleng precaution lamang. Ito ay isang malinaw na indikasyon na seryoso na ang banta sa energy supply ng bansa. At ang tanong ngayon, bakit umabot sa ganitong punto? At bakit lalong nagiging urgent ang pagkakaroon ng Philippine Strategic Oil Reserve? Kamakailan lamang, naglabas ng executive order ang gobyerno na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa epekto ng ongoing Middle East conflict. Ang dahilan, tumataas ang global oil prices, may disruption sa supply chain, at higit sa lahat, naapektuhan ang daloy ng langis dahil sa closure ng Strait of Hormuz. Dahil dito, kinilala mismo ng gobyerno na may imminent danger sa energy supply ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maintindihan na ang energy crisis ay hindi instant na nawawala. Kapag nagsimula ang supply disruption, kadalasan ay tumatagal ito ng ilang linggo o kahit buwan bago tuluyang ma-stabilize ang global market. Ibig sabihin, kahit bumaba ang tensyon sa Middle East, hindi agad babalik sa normal ang presyo at supply ng langis. Bukod dito, may tinatawag na panic buying sa international level, kung saan ang ibang bansa ay nag-iimbak ng mas maraming oil kaysa sa kanilang normal consumption. Dahil dito, lalo pang lumiliit ang available supply para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa lamang sa imports. Sa ganitong senaryo, nagiging kompetisyon ang pagkuha ng langis sa global market. Ang may mas malaking budget at mas matibay na supply agreements ang unang nakakakuha ng stock. Ang mga bansang walang sariling reserve, tulad ng Pilipinas, ang kadalasang nahuhuli, at mas napipilitang bumili sa mas mataas na presyo. Ano ang Uplift Framework? Kasabay ng declaration, inactivate din ang tinatawag na Uplift, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ito ang magiging whole-of-government response ng Pilipinas sa krisis. Kasama sa mga hakbang, fuel subsidy para sa transport sector, libreng sakay programs at transport support, monitoring ng presyo ng basic goods, assistance sa farmers, fisherfolk, at MSMEs, posibleng evacuation at support sa OFWs. Sa madaling salita, hindi lang energy ang problema, buong ekonomiya ang tinatamaan. Ilang araw lang ang fuel supply. Isa sa pinaka-alarming na impormasyon, may humigit kumulang 45 days lang na fuel supply ang Pilipinas base sa current consumption. Ibig sabihin, kung tuluyang lumala ang crisis at hindi agad makakuha ng bagong supply, posibleng magkaroon ng kakulangan sa fuel sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ang dahilan kung bakit napilitan ng gobyerno na magdeklara ng emergency. Para mas maintindihan, balikan natin ang pinagmulan ng krisis. Ang Strait of Hormuz ay isang critical choke point kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng global oil supply. Pero dahil sa US-Israel versus Iran conflict, may banta ng tuluyang pagsasara, may mga restriction sa oil tankers, may military escalation sa rehiyon. Ayon sa official statement, ang closure ng strait ay nagdulot ng pagbawas sa global fuel supply at pagtaas ng presyo. At dahil import-dependent ang Pilipinas, direktang tinatamaan ang bansa. Bakit vulnerable ang Pilipinas? Simple lang ang dahilan. Wala tayong sariling malaking oil production. Umaasa tayo sa imported fuel. At wala tayong strategic petroleum reserve. Kaya sa tuwing may global crisis, wala tayong buffer. Diretso agad ang epekto sa presyo ng gasolina, pamasahe, presyo ng pagkain, inflation, strategic oil reserve. Bakit ito kailangan ngayon? Kung may isang aral mula sa kasalukuyang krisis, ito ay ito. Hindi sapat ang umasa lang sa global market. Kailangan ng Pilipinas ng sariling Strategic Petroleum Reserve, SPR. Ano ang benepisyo nito? May emergency fuel supply ang bansa. Kayang kontrolin ang price spikes. Mas stable ang economy. May sapat na fuel para sa military at disaster response. Sa ngayon, kahit may uplift framework, reactive pa rin ang approach. Ang SPR ay magiging proactive solution. Sa katunayan, maraming bansa ang natuto na sa ganitong klaseng krisis. Halimbawa, ang Japan at South Korea,
na kapareho ng Pilipinas na import-dependent, ay nag-invest na ng malaki sa kanilang strategic oil reserves matapos maranasan ang mga oil shocks noong nakaraang dekada. Dahil dito, kapag may global disruption, hindi agad nararamdaman ng kanilang ekonomiya ang matinding epekto. May sapat silang buffer para masustain ang kanilang pangangailangan habang naghahanap ng alternative supply sources. Kung ikukumpara, ang Pilipinas ay halos walang ganitong safety net. Ibig sabihin, bawat galaw ng global oil market ay direktang tumatama sa presyo sa loob ng bansa. Sa huli, ang pagkakaroon ng strategic oil reserve ay hindi lamang tungkol sa paghahanda sa isang krisis, ito ay tungkol sa pagbibigay ng kontrol sa sariling energy future ng bansa. Sa panahon ng krisis, hindi lang civilians ang apektado, pati military. Kung kulang ang fuel, mahihirapan ng Air Force sa patrols. Mabawasan ang naval presence sa West Philippine Sea. Maapektuhan ang logistics ng armed forces. Sa gitna ng regional tensions, delikado ito. Ang strategic oil reserve ay critical para sa national defense readiness. Hindi na theoretical ang epekto, nararamdaman na ito ngayon. Dahil sa energy emergency, may fuel subsidies na ibinibigay. May libreng sakay programs. May financial aid sa transport sector. Pero kahit may ganitong interventions, hindi nito kayang i-sustain ang long-term crisis. Kung magtatagal ang disruption, posibleng tumaas pa ang inflation. Bumagal ang economic growth, lumaki ang government spending. Dahil sa kakulangan sa supply, may mga hakbang din para magtipid ng energy. Reduced government work schedules, limitasyon sa non-essential travel, energy conservation measures. Ibig sabihin, hindi lang supply ang problema, consumption din kailangang kontrolin. Bakit hindi pa ito naipatupad noon? Mahalagang balikan, noong mga nakaraang taon, may proposals na para sa strategic oil reserve. Pero hindi ito naging priority dahil mataas ang gastos, mahirap ang logistics, walang immediate crisis noon. Ngayon, malinaw na, ang hindi paghahanda noon ay nagiging problema ngayon. Ano ang kulang sa kasalukuyang strategy? Ang uplift framework ay mahalaga, pero short-term solution ito. Ito ay nakatuon sa mitigating impact, supporting affected sectors, stabilizing current situation. Pero ang kulang, long-term energy security plan. At dito papasok ang strategic oil reserve. Ang nangyayaring crisis ngayon ay hindi isolated case. Ito ay patunay na fragile ang global energy system. Malaki ang epekto ng geopolitics. At vulnerable ang mga import-dependent countries. Kasama na dito ang Pilipinas. Kung may isang malinaw na direksyon ngayon, ito ay ito. Kailangan ng Pilipinas ng strategic petroleum reserve, stronger energy policies, diversified energy sources, long-term planning. Hindi sapat ang emergency response. Kailangan ng permanent solution. Ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency ay isang historic at critical na hakbang. Ipinapakita nito na ang banta sa energy supply ng Pilipinas ay hindi na hypothetical, ito ay real at kasalukuyang nangyayari. Ang closure ng Strait of Hormuz at ang US-Israel versus Iran conflict ay nag-trigger ng global crisis na direktang tumama sa bansa. Sa pamamagitan ng uplift framework, sinusubukan ng gobyerno na kontrolin ang epekto. Pero sa huli, malinaw ang isang bagay. Hindi sapat ang temporary measures. Ang tunay na solusyon ay paghahanda, at ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pagkakaroon ng sariling strategic oil reserve. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kailangan ba natin ito. Ang tanong ay, gaano pa tayo maghihintay bago tuluyang maubusan ng oras?